Balita mula sa Davao City. Pinangako sa Police Regional Office 11 na ituloy ang kanilang monitoring upang mahanap ang pinagtataguan sa KOJC leader na si Pastor Rapulo Kibuloy kasabay na pag-upo ni Police Brigadier General Alegre Lamsin Martinez bilang bagong direktor ng kapulisan sa Davao Region. Inamin ni PRO 11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey na ipinatupad ang inisyatiba sa investigasyon sa paghahanap kay Kibuloy ilang buwan na sa hindi pa opisyal na nagretiro si dating PRO 11 Regional Director Brigadier General Alden Delbo. Ipinaliwanag ng tagapagsalita na ang pagkaroon ng bagong Regional Police Director ay hindi nangahulugan na mawala na ang misyon na hanapin si Kibuloy. Ipinahayag din ni Major De La Rey na sinunod nila ang utos ng Philippine National Police Central Office na hanapin ang mga most wanted person sa rehiyon kabilang na ang puganti na personalidad. Ipinagpatuloy din ang paglagay ng tracker team sa lahat ng establishmento sa Davao Region na pag-aari ni Kibuloy, ngunit sa kasalukuyan hindi pa siya nahahanap. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Sama-sama tayo, Pilipino! Nasa custodial facility ng Ordaneta City PNP ang isang BGNP officer at naharap sa patong-patong na kaso. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Lawrence Kit Calub, nagreklamo sa kanilang tanggapan sila John Patrick Calatrava, 27 anyos incumbent Barangay Kagawad, Juan Haril Horta, 23 anyos incumbent SK Chairman, Lady Silen Marinel Hirosa, 25 anyos SK Treasurer, at tatlo pa nilang mga kasamahan na pawang mga residente ng Barangay Anuna sa Ordaneta City. Unay sinita nila ang driver ng kulong-kulong na si Noel Verdeflor, 42 anyos, dahil sa mabilis nitong pagpapatakbo sa tapat ng barangay Hulda kung alas 4:30 ng madaling araw. Nagpakilala naman ang backrider na suspect na si JO3 Jordan Pago siya din, 36 anyos, residente ng Lawakan proper Baguio City, at polis daw siya. At nang hindi pinansin, pumasok ito sa BGNP compound at pagbalik ay may bitbit ng mahabang baril at walang habas na nagpaputok kaya't nagsitakbuhan sa loob ng barangay ang mga biktima. Agad nagsagawa ng hot pursuit operation ng PNP na nagresulta ng pagka-aresto sa suspect sa loob ng BGNP at nakuha rin dito ang motorsiklong pag-aari ng isa sa mga nagreklamo. Nasa likod ng riyas na bakal nga ng suspect at naharap sa kaukulang kaso. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Naunlot naman ang filing ng probation ng isang preso sa Lawang Northern Samar nang malaman ng mga pulis na may kaso pala itong frustrated murder. Ayon sa report ng PNP, ang akusado isang 64 anyos na magsasaka ay nakatakdasan ng mag-file ng probation sa kasong kinakaharap nito na illegal possession of firearm and ammunition matapos na mahuli ng mga pulis isang search warrant. Ngunit isang arrest order ang natanggap ng PNP Lawang nang nasabing aplikante ng probation na may kinakaharap pa ng isa pang kaso ng frustrated murder. Nang i-check ng PNP ang record nito, may standing warrant of arrest ang nasabing aplikante mula sa sala ni Judge Joseph Alcotelo ng Regional Trial Court Branch 22 Lawang Northern Samar noong Pebrero 22 taong 2016. Gayunpaman, may piyansa naman ang kaso na nagkakalaga ng 50,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan ng nasabing akusado. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan. Sama-sama tayo, Pilipino. Nasa kote ang isang high-value individual sa anti-drug operation ng Maribeles Municipal Police Station, SDEU, at nasamsam ang kalahating milyong piso na halaga ng droga sa Barangay Townsite, Maribeles, Bataan. Sa ulat mula kay Maribeles Chief Police Lieutenant Colonel Joelito Orias, ang suspect na nasa kote nila ay kinilala sa alias Juancho, 42 anyos, na dati na ring nahuli sa illegal na droga. Nakumpiska sa suspect ang 74 na gramo ng shabu, nagkakahalaga ito sa kalahating milyong piso, at nabawi din dito ang ginamit na mark money. Sinabi ni Police Lieutenant Colonel Joelito Orias sa DCRS News na huli nila ang suspect dahil madalas ito inireklamo sa barangay ng mga residente sa lugar at malaking impact umano ang pagkakahuli nila sa naturang suspect. Ay lagi po itong nire-report ng ating constituents na ating barangay, so lagi na siyang nire-reklamo. So yung pagkahuli po niya ay malaking impact po ito sa community. Naging effective po yung programa ng ating provincial director, yung ating barangay visitation, na kami po mismo, yung kapulisan, ay bumababa sa mga barangay at alamin kung ano yung mga problema nila. So sa tulong ng ating community, nahuli natin ito ating suspect. Tinuturing po natin itong high value individual dahil sa quantity ng illegal drugs na kanyang tinutulak.
nung pagkakuha natin sa kanya, may possession siya na 74 grams. Ito ay may standard drug price na 503,200 pesos. Ang suspect ay nakakulong na ngayon sa Maribeles Municipal Police Station at naharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 artikulo ng Republic Act 9165. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, sama-sama tayo, Pilipino!